Morning. Thank you, praise and worship. Thank you, Brother Dan. Ang ating pong song leader ay imported from Singapore. Mahalo ginastos natin yan, pineroplano pa natin yan. Salamat po. At sa umaga pong ito ay nais nating i-welcome ang ating pong mga bisita. At as I call your name, kung pwede po ay tumayo para ma-recognize namin kayo. Si Sister Gina de la Cruz. Andito si Ate Gina. Nasaan po siya? Ate Gina. Ayan, no? Imported from Mindoro. Andyan din si Yael. Asa si Yael? Nasa baba. Naku, dalaga na siguro to si Yael. Wow. And of course, welcome back, Sister Gina Clavero, Brother Henry Clavero, Sister Lucille Cruzat. Wow, imported ang ating. Welcome home. Galing sa mahabang bakasyon, nakapagpahinga, fully charged, pero wala nang laman ng bulsa. Alright. Welcome po kayong lahat mga kapatid at sa umaga pong ito tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At nais ko lang pong ipaalala na ito ay nabanggit ko po nung last Friday na kaya ho tayo nag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang po para tayo ay mapuno ng kaalaman. Siyempre, tayo po yung unang beneficiary, kumbaga, tayo yung unang nakikinabang. Natututo tayo at lumalago tayo, lumalalim ang pananampalataya natin at tayo po ay nagagabayan sa ating buhay Kristiyano. At dahil po dyan, tayo ay nakakapagdesisyon ng naayon sa kalooban ng Diyos. And also, as a result, bine-bless tayo ng Panginoon. Habang tayo ay natututo at sumusunod, pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Diba? At umaayoso yung takbo ng ating buhay. Pero ang mga kaalamang ito ay hindi lang dapat tayo ang nakikinabang. Isa po sa mga layunin ng mga pagtuturong ito, kada Sunday, kada Friday, sa mga Bible studies, as I have said, hindi para lang punuin tayo ng kaalaman, kundi sa ating paglago at sa ating pong mga natututunan at karanasan, maibahagi naman natin ito sa iba. Yung po yung purpose no? Makapag-disciple din tayo ng iba. Na katulad din natin dati, ay walang direksyon ng buhay. Pero dahil may mga taong nagtiyaga na tayo'y turuan, may mga taong nagtiyaga na tayo ay panalangin, kaya unti-unti po umayos ang buhay natin. Kaya tulungan din po natin yung iba nating mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaopisina. Meron nung tayong tungkulin. At yan po ang dahilan kung bakit tayo ine-equip para nang sa ganon ay magamit po natin ito para sa iba naman. No? Kaya wag nawa tayong makontento na natututo lang tayo. Every Sunday, every Friday, lumalawak ang ating kaalaman, lumalalim tayo, pero hindi naman natin na ibabahagi sa iba. So, kaya pag-pray niyo po na in one way or the other, magamit kayo ng Diyos para kayo po ay hindi lang kumbaga lumago sa inyong pansariling kapakanan, kundi sa ibang kapwa din po natin ay makaabot tayo. Amen? Yan. So, kaya tayo po ay nasa panibagong chapter ng Leviticus at ngayon ay chapter 20 na. Alam niyo po nung pinag-aaralan ko ito, nagbago yung pananaw ko sa tungkol sa kamatayan. Diba, kung natatandaan niyo po, sabi ko kay Lord, tatapusin mo lang ako ng Torah. No? Ang natitira na lang, Numbers and Deuteronomy, pag natapos ko itong Leviticus. At sabi ko, Lord, you can take me home. Pero sa pag-aaral ko po itong Leviticus, in particular itong chapter 20,
nag-iiba yung aking pananaw sa kamatayan. In a positive way, of course. But death is always negative. It's never positive. Ang death po, no? This is one thing that I have learned, that death is not something positive. It is always something negative. It is, as I have studied also, death is an abomination in the eyes of God. Pero it is necessary dahil ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos. Pero ang tao ang gumusto nun nung siya ay pinili niyang magkasala. Hindi ang Diyos ang pumili ng kamatayan. Ang tao ang pumili ng kamatayan. No? So kaya it's never ever positive ang death. So kaya sabi ko, Lord, hihiling na lang ako sa iyo ng mas mahabang buhay pa. And this is the beauty of learning the Word of God, no? Nagkakaroon ka ng mas malawak na pagtingin sa buhay at siyempre sa gabay ng salita ng Diyos. Tayo po ay saglit na yumuko at samahan niyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo sa amin. Ikaw ay tapat, ikaw ay dakila. At sa umaga pong ito muli kami ay buong pusong at buong pagpapakumbaba na lumalapit sa iyo bilang iyong mga anak na tinubos ng iyong anak na si Jesus. Na kami nga po ay iyong gabayan sa pag-aaral namin ng salita mo. Buksan mo ang aming mga kaisipan, bigyan kami ng kaliwanagan, tulungan ang bawat isa sa amin, aming Ama, na ito ay aming maunawaan. At muli, salamat po, Panginoon, sa iyong walang sawang pagtuturo sa amin. Iniaalay namin sa iyo ang buong oras ng aming pag-aaral sa umagang ito. Gabayan mo kaming lahat at tulungan ang bawat isa. Sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Okay. So, Leviticus chapter 20 verses 1 to 27. Maiksi lang naman po ito mga kapatid, kaya nais ko po na basahin natin yung buong kabanata to get a better grasp of the context of the chapter. Verse 1, the Lord spoke to Moses, saying, "Say to the people of Israel, any one of the people of Israel or of the strangers who sojourn in Israel, who gives any of his children to Molech, shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones." Now, ito pong chapter 20 na ito ay may kinalaman tungkol sa penalty or punishment. Kung natatandaan nyo yung chapter 18 at chapter 19, tinalakay natin doon yung mga ipinagbabawal ng Diyos sa kanila na huwag nilang gagawin. Ang chapter 20 po, seemingly parang inulit lang yung 18 and 19, pero ang chapter 20 po is specifically nakafocus ito doon po sa punishment kapag sinuway nila yung mga utos. And of course, katulad ng sinabi ko kanina, it has something to do with death. Huh? Now, ang ina-address po rito ay hindi lang ang bayang Israel, kundi ang sabi po dyan, any one of the people of Israel or of the strangers who sojourn in Israel. So ito ay applicable hindi lamang po sa mga Israelita. Ito ay applicable kahit doon sa mga foreigner na nakihalubilo sa kanila or nakisama sa kanila. So ang batas na ito ay applicable sa lahat ng mga Israelita at sa lahat ng mga nakisama sa kanila o sumama sa kanila, nakiisa sa kanila. Kaya hindi po excuse na hindi ako Hudyo, hindi para sa akin yan. Para din sa kanila yon. Okay? Now, sabi po dyan, babalikan natin ito, basahin ko lang ulit. No?
any one of the people of Israel or of the strangers who sojourn in Israel who gives any of his children to Molech shall surely be put to death. Sino ba itong si Molech? We will go back to that. The people of the land shall stone him with stones. That's the death penalty, capital punishment. Ang ibig sabihin po nung stoning the person to death, it's a capital punishment. Verse 3, I myself will set my face against that man and will cut him off from among his people, because he has given one of his children to Molech, to make my sanctuary unclean and to profane my holy name. Yung pong expression na I myself will set my face against that man, yan po ay isang Hebrew idiomatic expression na ang ibig sabihin po niyan ay he has the intention to inflict punishment. Yun po yung ibig sabihin ng I myself will set my face against that man, which means he will inflict punishment doon sa tao. Verse 4, and if the people of the land do at all close their eyes to that man when he gives one of his children to Molech, and do not put him to death, then I will set my face against that man and against his clan, and will cut them off from among their people, him and all who follow him, in warring after Molech. Meaning, kapag yung tao ay inihandog niya yung kanyang anak kay Molech, dapat siya ay parusahan ng kamatayan. Pag hindi ginawa ng tao na siya'y pinarusahan ng kamatayan, ang Diyos ang gagawa. So, ibig sabihin, hindi rin makakaligtas yung tao. Ang Diyos ang mag-execute ng judgment. Verse 6, if a person turns to mediums and necromancers, ito po yung mga tao na tumatawag sa mga patay, kumakausap ng mga patay, no? Kumukonsulta sa mga patay, warring after them, I will set my face against that person. You know the meaning of that. And will cut him off from among his people. So nakita natin na yung penalty is death at ang isa po ay cut him off from among his people. No, these are two different things. Yung pong death na penalty at saka yung cutting him off from his people. Which is heavier. Verse 7, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. No? From the beginning of our study, nakikita na natin na ito yung laging lumulutang na sinasabi ng Diyos sa kanila, be holy, be holy, be holy. Now, please take note mga kapatid, na ang Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay hindi po ito ibinigay ng Diyos sa kanila, in particular, yung batas ng Diyos, alituntunin, patakaran ng Diyos. Hindi po ito ibinigay para sila ay ma-redeem o para sila ay ma-save or maligtas. It was not meant for that. But the Torah was intended for them to know how to live a holy life after they have been redeemed. That's the very purpose of Torah, for them to know how to live a holy life before God after they have been redeemed. So it was never meant for them to be saved by obeying the law. But after they have been saved, God gave them the law so that they would know how to live a holy life. Verse 9, for anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. Now, mga kapatid,
Though this was given by God about 3,000 years ago to Moses and was given to the nation of Israel and all the sojourners, hindi po nagbabago ang standard ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Diyos, for anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. Kaya kung nabuhay ka nung panahon nila at nilapastangan mo ang tatay at nanay mo, ang sintensya sa iyo is death. The punishment is death. Now, this is something that I have learned out of this study, mga kapatid. You will never ever find in the Bible na inutos, na sinabi ng Diyos that if you dishonor your children, you must be put to death. Ang utos ng Diyos is, if you dishonor your father or mother, you will be put to death. Kaya, if we take a look at God's commandment, mga kapatid, laging ang binibigyan ng mas pagpapahalaga ng Diyos is not honoring your children. It is always honoring your parents. But we have reversed upside down ang ating mga panuntunan sa buhay. Kapag tayo nag-asawa na, we give more priority sa ating mga anak. Yung magulang natin, secondary na lang sila. Dahil yan ang ipinalaking kultura sa atin, na pag nag-asawa ka na, priority mo na ang anak mo. Tama? Kasi kailangan mo silang buhayin, pag-aralin. Na wala namang mali po doon sa pagpapaaral, pagpapalaki sa kanila. Pero binaliktad po natin. Ang utos ng Diyos, ang i-honor mo ay ang parents mo. At pag hindi mo ginawa yan, ang sintensya sa iyo is death. Nakita niyo po ba yung ano ng Diyos dito? Mga anak, pakinggan yung maigi ito. Kapag ikaw ay nasa poder pa ng magulang mo, parang I'm a bit advancing myself to my lecture. Pag ikaw ay nasa poder ng magulang mo, it demands or it requires respect and obedience. Pag ikaw ay nagkaasawa na at may sarili ka ng pamilya, it demands respect and their wisdom. Kapag tayong magulang mo ay hindi na nila kaya, sa pagtanda nila, hindi na sila kaya magtrabaho, hindi na nila kayang kumita ng sarili nilang pera, hindi na sila matanda na. Hindi na nila kaya ang sarili nila. Then it demands your respect and your care. And that is honoring your parents. Hanggat buhay sila. Minsan, ano na lang sila, kung may natira ako, kung kaya ko pa, pero may anak ako eh. No? But that's not how the Bible works. God's principle is to give priority to your parents for as long as they are alive. Kaya tingnan niyo po, ang may reward yung pagpapahalaga doon sa mga magulang. But hindi naman po nagtuturo ang Biblia na huwag napabayaan mo yung anak. Pero, huwag mong pababayaan ang magulang mo dahil lang may mga anak ka na. Nakukuha niyo po? So, take care of them. Minsan nga, nagkabiroan kami kasi ako ay retired na. Siyempre, wala na, hindi na ako sakop ng mga healthcare. Eh kung kailan ka tumatanda, doon ka nagkakaroon ng maraming karamdaman.
Di ba? Kaya, itong mga nakaraan po, ay meron akong mga laboratories and all that naka-schedule ako for colonoscopy and marami pong procedures na gagawin sa akin. Sabi ko, wala na akong MaxiCare. Sabi ko kay Sister Lily, wala na akong MaxiCare. Buti na lang meron akong RizaCare. Salamat sa Diyos, meron akong RizaCare. Yeah. So, mga anak, no? Please, I urge you. This is God's commandment. Ha? Huwag niyong isa-isang tabi ang mga magulang ninyo. Lalo na sa kanilang pagtanda. Because God will honor you. Utos niya yan eh. Utos niya. Kaya kahit hindi, kumbaga sa ating kultura parang hindi tama, well, hindi ang kultura ang magdidikta. Ang magdidikta ay kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Tuloy tayo. If a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Pansin niyo, puro kamatayan ang sintensya. If you disobey, death. Now, kung isipin natin, yung cut off, to be cut off from his people, para mas magaan, hindi po, hintayin nyo. Dahil mas gugustuhin mo pa yung death kaysa dun sa cut off. Pag naiintindihan mo, kung ano ibig sabihin nung to be cut off. Verse 11, if a man lies with his father's wife, he has uncovered his father's nakedness. Now, yung binabanggit ko ditong, if a man lies with his father's wife, parang nanay niya, di ba? Hindi po yan ang context niyan. Ang context po niyan, yung tatay ay merong concubine. Na lumalabas, stepmother niya yan. Yan po yung context niyan. Both of them shall surely be put to death. Their blood is upon them. If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have committed perversion. Their blood is upon them. So parang inulit lang yung sa chapter 19, ano? At chapter 18. But this time, nandito na yung penalty. Kung ano, pag ginawa mo yun, ito yung penalty. Ito yung punishment. If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. Ano po ito? Homosexuality. No? Both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Kaya hindi po uso nung panahon nila, hindi po uso ang magladlad. Kapag nagladlad ka at nalamang meron kang kalaguyong kaparehas mo ng sex, you will be put to death. Kamatayan ho yun. Ngayon hindi no? Di ba? Nakita natin kung paano ipagsigawan pa sa social media, sa television, kung gaano pa ipagmalaki at ibandera. Pero nung araw, hindi pwedeng gawin yan. You will be put to death. At stoning to death. Hindi po yan bibiktihin ka lang. O kaya sasaksakin ka ng espada. Stoning to death. Ano po yan eh? Communal. Hindi nag-iisang tao ang gumagawa. It's a communal thing. Verse 14, if a man takes a woman and her mother also, it is depravity. It is immorality. He and they shall be burned with fire, that there may be no depravity among you. That's the very purpose.
para huwag kayong pamarisan, huwag kumalat ang immoralidad. Kailangan mawitnessan ng buong community yan. If a man lies with an animal, he shall surely be put to death, and you shall kill the animal. Ibig sabihin po nung if a man lies with an animal, nagkaroon po ng nakipag-sex ang tao sa hayop. Makatao ba yun? Anong tawag po natin doon? Kung hindi makatao. Imagine nyo, di ba? And ito pong mga binabanggit ng Diyos na ito sa kanila, kaya alam na alin nila kasi yan po ang ginagawa ng mga Egyptians. Yan din ang ginagawa ng mga Canaanites. Yung pong paghahandog ng sanggol kay Molech, it's a common practice in the land of Canaan na pupuntahan nila at yun ang madadatnan nila. Yun ang makikita nila. Verse 15, if a man lies with an animal, he shall surely be put to death, and you shall kill the animal. Verse 16, if a woman approaches any animal and lies with it, you shall kill the woman and the animal. They shall surely be put to death, their blood is upon them. 17, if a man takes his sister, a daughter of his father, or a daughter of his mother, and sees her nakedness, and she sees his nakedness, it is a disgrace, and they shall be cut off in the sight of the children of their people. He has uncovered his sister's nakedness, and he shall bear his iniquity. If a man lies with a woman during her menstrual period and uncovers her nakedness, he has made naked her fountain, and she has uncovered the fountain of her blood. Both of them shall be cut off from among their people. So, ibig sabihin, kapag nasa period yung babae at nakipagtalik yung lalaki, may kaparusahan pala yun. They shall be cut off from among their people. Now, ang context po nito, hindi ito sa mag-asawa. Ang context po niyan is boyfriend-girlfriend. Boyfriend, may period yung girlfriend, ginalaw, they shall be cut off from among their people. 19. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister. Sino po yun? Auntie. Di ba? Or your father's sister. Tiyahin, no? For that is to make naked one's relative. They shall bear their iniquity. If a man lies with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin, they shall die childless. So nakita niyo po yung mga penal, yung mga punishment, death, cut off, burned with fire, and then ito po, mababaog ka. Sabi diyan, they shall die childless. Hindi kayo magkakaanak. 21. If a man takes his brother's wife, it is impurity. He has uncovered his brother's nakedness, they shall be childless. Now, meron po silang batas na kapag yung mag-asawa po ay namatay yung lalaki nang hindi sila nagkaanak ng lalaki, yung kapatid ng lalaki, bali bayaw ng babae, na sumunod doon sa kapatid na lalaki, siya ang dapat umako ng responsibilidad bilang asawa. Kaya kapag namatay na yung lalaki, yung kapatid na lalaki ay magiging asawa ng babae
kung hindi nagkaanak ng lalaki yung asawa na namatay, para maipagpatuloy yung lahi nila. But in this case, iba po yun. Okay? Yun ay pinapayagan ng batas doon sa ganoong kondisyon. Pero dito po, ibang kondisyon ito. Hindi mo pwedeng maging asawa ang asawa ng kapatid mo. He has uncovered his brother's nakedness, they shall be childless. That's the punishment. You shall therefore keep all my statutes and all my rules and do them. Yun po yung Torah na sinasabi diyan. You shall therefore keep all my Torah. That's the statutes and all my rules, which is also in the Torah. That the land where I am bringing you to live may not vomit you out. So ano pa ang punishment sa kanila? Pag hindi nyo sinunod yung aking mga inuutos sa inyo at ginawa ninyo kung ano yung ginagawa ng mga Canaanites o yung ginagawang nakita nyo sa Egypt, ginaya nyo, isusuka kayo ng inyong lupain. 500 years after nung ibinigay ng Diyos ito, 500 years after, anong ginawa ni Solomon? Naghandog kay Molech. At ano po nangyari? Nagkaroon ng uprising, nagkaroon ng rebellion. Kaya nung namatay si Solomon, pinalitan siya ng kanyang anak, and then pagkatapos nahati na ang Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom, nagkaroon ng Southern Kingdom. Ano po ang nangyaring kasunod? Isinuka ang Southern Kingdom papunta sa Babylon. Isinuka ang Northern Kingdom papunta sa Assyria. After 70 years, nakabalik ang mga Israelita sa kanilang bayan mula sa Babylon. Pero ang Northern Kingdom, the 10 tribes of Israel, hanggang ngayon, hindi pa ho sila nakakabalik sa kanilang lupain. Although at this point in time, in current events, in recent situation po, unti-unti nang nagkakaroon ng tinatawag na aliyah, nagbabalikan na sila sa kanilang lupain. Pero, isinuka sila. Yan, sinabi ng Diyos sa kanila. Pag hindi nyo ako sinunod, isusuka kayo ng lupain ninyo. Alam niyo po kasi, ang tao at ang lupain ay organically intertwined. Kapag ang taong nakatira sa lupain ay sumusunod sa iniutos ng Diyos, pinagpapala ng Diyos ang lupain. Pero kapag ang tao na nakatira sa lupain ay sumusuway patuloy na sa Diyos, ang lupain ay isusumpa ng Diyos. They are organically intertwined. Verse 23, and you shall not walk in the customs of the nations that I am driving out before you. For they did all these things, and therefore I detested them. Siguro sasabihin natin, may nakatirang mga tao doon, yung mga Canaanites, at yung iba pang mga Jebusites, at iba pang sites na nakatira doon. Bakit pinalayas ng Diyos? Tapos itong mga Israelita, napaka-unfair naman ng Diyos. Hindi po, ayun o. Anong sabi ng Diyos? Ulitin natin, verse 23. And you shall not walk in the customs of the nation that I am driving out before you. Pinalayas sila ng Diyos doon. Why? For they did all these things. Yung lahat po ng binanggit natin noon mula chapter 18, 19 hanggang ngayong 20. Yan ang ginagawa ng mga Canaanites. Lalong-lalo na yung
child sacrifice na inaalay kay Molech. Ginawa nila yan. Kaya ang ganong ginawa ng Diyos, pinalaya sila. May karapatan ba ang Diyos? Of course, Kanya yun eh. Pag-aari niya yan. Kaya palalayasin niya kung gustong sino niyang palayasin at patitirahin niya kung sino ang gusto niyang patirahin. Eh yung mga tao doon, lahat ng binanggit na kasalanan na yon, nakarumal-dumal sa harapan ng Diyos, ay ginagawa nila. May karapatan pa ba silang manirahan doon? Kaya sabi ng Diyos, layas kayo. Kaya nung inutos ng Diyos, pagpasok ninyo, total annihilation. Papatayin nyo silang lahat mula bata hanggang matanda. Huwag kayong magtitira. Yun ang utos ng Diyos sa kanila. Anong ginawa nila? Nagtira. Hindi completely sinunod ang Diyos. Nagtira. So, ngayon, problema nilang malaki ang Gaza. Problema nilang malaki ang Golan Heights. Problema nilang malaki ang West Bank. Bakit? Sabi ng Diyos, total annihilation. Kill them all. Pero nang hinayang sila, pwede natin gawing alipin yan. Pwede natin gawing utusan. Ngayon, hanggang ngayon, napakalaki ng problema ng bayang Israel sa Gaza Strip, sa West Bank, sa Golan Heights. So nagkatotoong sinabi ng Diyos, isusuka kayo ng lupain niyo pag ako ay sinuway niyo. Verse 24, but I have said to you, you shall inherit their land, and I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God, who has separated you from the peoples, specially chosen by God. Kung bakit sila ang pinili ng Diyos, desisyon ng Diyos yun. Who can question that? Yun ang desisyon ng Diyos eh. Nothing really special about the Israelites. Naging special sila dahil pinili sila ng Diyos. Pero walang special sa kanila bago sila pinili ng Diyos. Yun ang desisyon ng Diyos. So, sino magko-question? 25, you shall therefore separate the clean beast from the unclean, and the unclean bird from the clean. You shall not make yourselves detestable by beast, or by bird, or by anything with which the ground crawls, which I have set apart for you to hold unclean. Yan yung very purpose kung bakit nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral, pinaseseparate ng Diyos yung mga clean and unclean animals. Now, pag tinignan ho natin, sanabi ng Diyos na ang baboy ay unclean. Ang tupa ay clean. Now, paano naging unclean yung baboy? Kasi sinabi ng Diyos. Bakit naging clean yung tupa? Kasi sinabi ng Diyos. Kumbaga po, bakit naging special yung nation of Israel? Kasi pinili ng Diyos. So, ibig sabihin, yan po ay desisyon ng Diyos. At walang pwedeng mag-question sa kanya diyan. Kaya kung sinabi ng Diyos na unclean yung baboy, unclean siya. Dahil diniklara ng Diyos na unclean. Kaya, para ipakita sa bayang Israel na sineparate sila ng Diyos at sila po ay specially chosen ng Diyos para gamitin ng Diyos sa kanyang purpose. At ito po ay ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng ang visual aids nila para maintindihan nila yon is separating the clean and unclean animals. Para makita nila kung nasaan sila
sa posisyon ng Diyos. Okay? 26. You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine. Last verse, a man or a woman who is a medium or a necromancer shall surely be put to death. They shall be stoned with stones, their blood shall be upon them. Now, gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano yung tatalakay natin sa chapter 20. Unang-una, tingnan natin kung ano bang lesson objective natin dito. Pangalawa, siyempre may introduction ako. Kaya hindi pa ako nagsisimula. Why talk about crime and punishment? Ba't kailangan natin pag-usapan to? Pangatlo po, we will be looking at sin, crime, and moral accountability. Ang apat, tingnan po natin yung crime and the covenant community. Diba? Nakita natin ang inutos ng Diyos, stoned to death. Tingin nyo ba isang tao lang yung bumabato doon? Community po yun. Number 5, the structure of Leviticus 20. Religion at the core. Number 6, spiritual adultery. Molech and modern idolatry. Baka akala ho natin si Molech ay noon lang buhay. Wala ho tayong kamalay-malay. In our modern age, buhay na buhay si Molech. Sino ba yung Molech na yan? Huwag niyong papangalanan ng anak niyo ng Molech, ha? Kahit na yung aso niyo, huwag niyong tawaging Molech. Alamin natin. And here is also an important point to learn that holiness begins at home, not in the church. Sexual perversity and God's moral order. Pang-walo natin. Pang-siyam, titingnan po natin yung God's penal sanctions. And then, number 10, New Covenant relevance and application. Applicable pa ba sa atin itong Exodus 20 sa panahon natin ngayon? We will take a look at that. And then, what is its relevance or connection to gospel fulfillment? And lastly, of course, ang ating conclusion is a call to response. Huwag ko kayo mag-alala, hindi natin tatapusin lahat ngayon yan. Ano? May panahon pa tayo. Pero yan yung i-cover natin sa chapter 20. So, simulan natin sa objective. Ano ba ang objective natin? By the end of this lesson, Exodus chapter 20, or Leviticus chapter 20, learners should be able to, number 1, distinguish between sin and crime. Magkaiba ba ang sin at saka ang krimen? Number 2, explain why God prescribed severe penalties in Leviticus 20. Nakita nyo naman yung penalty, death, burned to death, stoned to death. Di ba? Cut off. Then, childless. Ito yung punishment sa kanila. Bakit ganun ka-severe? Pangatlo, recognize the religion root of all crime. Or the religious root of all crime. And next is, ang ating pong objective is to understand the concept of being cut off as covenantal judgment. Kaya kapag sinabing you are cut off from His people, what does it mean? Apply the chapter's principle to the church and Christian life today. Tingnan natin yung application nito sa atin ngayon. And lastly, appreciate how Leviticus 20
points forward to Christ and the gospel. So, introduction tayo. No? Why talk about crime and punishment? Tayo po ay nabubuhay sa isang mundong laging humihingi ng hustisya. Araw-araw, may sigaw para sa pananagutan, lalo na po sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Sumisigaw ng parusa sa mga korap, sumisigaw ng katarungan para sa mga napagsamantalahan. Pero, kapansin-pansin po dito, habang malakas ang sigaw para sa hustisya, mahina naman ang pagkilala sa kasalanan. Pansin niyo po ba yan? Karaniwan, hinihingan natin ng hustisya ang anumang krimeng nagawa. Pero ilan ho ang sumisigaw sa kalsada na bigyan ng hustisya para sa kasalanang ginawa? Magkaiba po yun eh. Crime and sin. Gusto natin ng hustisya laban sa krimen. Tama? Pero ayaw nating aminin ang ating kasalanan sa harap ng Diyos. So, hinaharap tayo ng Leviticus chapter 20 sa isang tanong na hindi natin pwedeng takasan. Ano po yung tanong na yun? Saan ba talaga nanggagaling ang tunay na hustisya? Ipinapakita ng kabanatang ito, itong Leviticus chapter 20, na ang hustisya po ay hindi galing sa kultura. Ang hustisya ay hindi galing sa korte o opinyon ng nakararami. Ang hustisya po ay nagmumula sa banal na karakter ng Diyos. At kung saan may hangganang itinakda ang Diyos, may kaakibat itong kaparusahan. Nag-set po ng boundaries ang Diyos eh. No? Sinet niya ang boundaries niya. At kapag ito ay binayulate, yung mga boundaries na ito, meron pong kaakibat na kaparusahan ito. Kaya, ang tanong ko ay, kasalanan at krimen, ano ang kaibahan? Ano ang kaibahan? Ito pong sin and crime ay meron pong malinaw na pagkakaiba sa Biblia sa pagitan nito. Ang sin po violates God's authority. Ang crime, sin that also violates another person's rights. So ang key principle, mga kapatid, all crimes are sins, but not all sins are crimes. Kaya dyan yung mapapansin, humihingi tayo ng katarungan sa crime na nakumit, pero hindi tayo humihingi ng katarungan sa sin na nakumit. Katulad po ng covetousness, paghahangad sa pag-aari ng iba. Yun po ay kasalanan. Pero yun ba ay krimen? Hindi. Kaya hindi hinihingan ng hustisya. Pero ang adultery po, ang adultery ay isang sin. But at the same time, ito ay crime. So yung isa po, yung sin, ay na-violate mo ang authority ng Diyos. Ang crime, na-violate mo ang authority ng Diyos at the same time, nakasakit ka ng iyong kapwa. Kaya pag tinignan natin, pag nakasakit ka ng Diyos, walang sumisigaw ng hustisya. Pero pag nakasakit ka ng kapwa mo, sumisigaw tayo ng hustisya.
Kapag ka nakakumit ng crime, ang penalty ay kamatayan. Pero pag nakakumit ng sin, ang penalty ay cut off. At pag tinignan natin, parang mas mabigat yung kaparusahang kamatayan kesa dun sa cut off. Diba? Pero mga kapatid, pag tinignan natin mabuti, mas mabigat yung kaparusahan ng to be cut off rather than death. Kung nauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng Diyos, that you must be cut off from His people kesa dun sa death. Now, why crime demands punishment? Bakit po ito nagdi-demand ng punishment? Ano yung salamin ko? Dali lang po. Now, hindi lamang sa individual nagsasalita ang Diyos sa Leviticus chapter 20. Kinausap niya ang buong komunidad po dito. Lahat sila, no? Ang kabanalan ay sama-samang pananagutan. Alam dapat ng bayan ang batas ng Diyos, kilalanin ang krimen at ipatupad ang hustisya ng magkakasama sa mabigat na kaso. Okay na, duduling eh. Yeah. Now, going back dito po sa aking screen. Unang-una po, God is just, not indifferent. Bakit kailangang parusahan ang crime? God is just. Kasi pag hindi niya pinurusahan ang crime, God is not just anymore. What about sin? Ang sin ay meron ding punishment. So whether you committed a sin or you committed a crime, anyway, pag nakakumit ka ng crime, nakakumit ka ng sin. Pero it doesn't always follow na kapag nakakumit ka ng sin, ay nakakumit ka ng crime. Lahat ng crime ay sin. Pero hindi lahat ng sin ay crime. Pero parehas sila nagdi-demand ng punishment. Okay? Kapag po ang batas ay hindi binigyan ng consequences, wala pong saysay ang batas na ito at magkikreate ng ito ng chaos. Kaya kung nagbigay ang batas, nagbigay ang Diyos ng batas sa kanila at walang kaakibat na punishment pag hindi susunod, magkakaroon ho ng kaguluhan. Kaya dapat kung may batas, may kaakibat na kaparusahan kapag hindi sinunod. At ito pong kaparusahan na ito, o yung penal sanctions, it protects the holiness and community order. Kaya po ang lahat ng mamamayan ay merong pananagutan. Imagine niyo 3 million na tao ito na nasa wilderness. At hindi mo nagbago yung batas ng Diyos na yan nang sila ay nasa Canaan na. As a matter of fact, yan ang dapat na ipatupad nila. No? So, ang buong bayan po ay responsible dapat. Hindi pwedeng walang pakialam ang isa sa bawat isa. God addresses Israel as a community, not just individuals. Kaya kanina po sa beginning verse natin, di ba? Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa buong bayan ng Israel, pati sa mga dayuhang nakatira sa inyo. So it's a communal responsibility. Hindi po ito kasalanan lang ng isa, isolated case yan. At walang pakialam ang buong mamamayan. And justice was carried out by elders and the people. Hindi po ito vigilante killing.
ibinilagay ng Diyos ang pagpaparusa sa kamay ng mga tao, sa taong nagkasala. No? The whole community was accountable to uphold God's standards. Tatalakayin po natin kung anong relevance niya sa panahon natin ngayon. But for now, makita natin na involved ang buong community. Kaya pag ine-execute na po yung death penalty ng stoning by stones, buong community po yun na pinamumunuan ng mga elders, ng mga leaders ng bawat tribe. Lahat po sila babato doon hanggang sa mamatay yung tao. It is a corporate responsibility. Kaya medyo unahon ko ng konti. Lagay natin sa perspective natin ngayon. Kung may kapatid tayo na nagkasala, hindi pwedeng walang pakialam tayo. Lahat po may pakialam. Now, sa ating pong senaryo, hindi na tayo gumagawa hindi na tayo yung nag-execute nung penalty na, kumbaga, kunyari, pagpapakulong or hatol na kamatayan. Hindi ho tayo nag-execute niyan. Ang ine-execute natin is the spiritual discipline. Spiritual penalty, kumbaga. Hindi po yung physical. The church practices spiritual discipline, not corporal punishment. No? Tayo ngayon, corporal punishment, hindi tayo gagawa dyan. Hindi tayong aaresto at tayo ang magdadala doon sa kulungan. Hindi po ginagawa ng simbahan yan. Ang sa atin is spiritual discipline. Nung time nila, theocracy kasi yon, sila gumagawa. Now, civil government remains God's agent for legal justice. Meron pong gobyerno na dapat gumawa niya. Kung nakakumit ng adultery, o nakakumit ng bigamy, or nakakumit ng stealing, hindi ho tayo ang magpapakulong. Spiritual discipline ang ating gagawin. Ang gobyerno ang iyahain ho sa hukuman yon. No? Kung nakakumit ng adultery, iyahain sa hukuman. Hindi po tayo. Pero if found guilty, ang part natin as a church is to impose spiritual discipline. So, holiness is still a community concern, mga kapatid. Kaya, may pakialam mo tayo sa bawat isa. If we look at the principle of God dito sa Leviticus na ito, bakit buong community ang babato? Of course, hindi naman kasya yung 3 bilyon. Lahat bumabato doon. Hindi sila na magkakabatuan doon. But the thing is, involved po yung community, represented by the elders of each tribe. And then they will stone the person to death. Meaning to say, lahat sila involved doon sa pag-execute ng judgment doon sa nagkasalang tao. Kaya yun, nire-require sila ng 2 or 3 witnesses bago i-execute ang judgment. Because again, mga kapatid, and I will end with this, holiness is still a community concern. May pakialam ka sa katabi mo, sa nasa likod mo, sa nasa harap mo. Hindi pwedeng wala ho tayong pakialam sa isa't isa. Kaya noon pa man, ay pinag-aaralan na natin na kung meron tayong kapatiran na alam nating nasa kasalanan, meron katungkulan, may tungkulin po tayo na yung kapatiran ay kausapin. Hindi ipahiya, kundi kausapin at bigyan ng babala para itigil niya kung ano man yung kasalanan kanyang ginagawa. Matthew chapter 18, pag hindi nakinig, dali natin. No? Kumuha ka pa ng isang tao
na mag-reinforce. Pag hindi nakinig, dalhin nyo na sa simbahan, dalhin nyo na sa leadership ng simbahan. And the leadership of the church will impose spiritual discipline. If found guilty. Sa ating pong panahon ngayon, which is yung time nila, ang ibig sabihin po nung to being cut off, na ikaw ay cut off, yun po ay i-exclude ka, i-excommunicate ka sa buong community. Sa panahon natin ngayon, pag in-excommunicate mo dito, lipat lang sa ibang church yan. Hindi na-attend dito yan. Doon sa atin, sa wala nakakakilala sa kanya. Diba? Pero, pag tinignan po natin yung definition ng cut-off, hindi lang ito basta in-excommunicate ng community or in-excommunicate ng church. Kundi siya po ay kinut off na sa Diyos. Kaya yung time nila, ang understanding po ng cut-off sa mind ng mga Hudyo is not just to be excommunicated from the community, but to be cut off from his or her relationship with God forever. Kaya mas mabigat po yung cut-off kung titingnan natin kaysa doon sa death. Dahil yung cut-off, you will be cut off from God. You will be cut off from God for eternity. Okay? So again, lahat po tayo mga kapatid ay merong responsibilidad sa bawat isa. At ang responsibilidad po natin is to be watchful, mapagbantay po tayo sa holiness ng bawat isa. Dahil ito ang tawag ng Diyos sa atin, to live a holy life. And it is a communal responsibility. Amen? Pagpapatuloy po natin ito sa susunod pang mga Sunday. Tayo po ay tumayo, tayo po ay umawit sa Panginoon. Bago po tayo mag-close sa prayer.